Bawal salam dun sa lugar na yon. Ngayon, tinanong niya, ikaw ba yung bagong dating dito? Sabi niya, ikaw ba si Muhammad? Sabi niya, ibinigay niya yung dates na dala niya, bigay ko sa ito ay galing sa sadaka. Jadi kinuha ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapos inano niya sa tapos nilatag niya ganon at pinakain niya sa mga sahaba. Pero hindi naghintay pa siya, sinilip pa niya kung kakain yung Prophet Muhammad. Pero hindi kumain. So yung sign na hinahanap ng tatlo, 1 points na. Kasi hindi siya kumain doon sa sadaka. Nung pangalawang pagkakataon naman, yung regalo naman. Ganoon din, nag-ipon siya ng kahoy, binenta niya, tsaka bumili siya ng dates. This time, sabi niya, itong regalo ko, hindi ito galing sa sadaka, regalo ko lang to. So, kinuha niya, nagpasalamat siya, tapos nilatag niya doon sa pinakain niya sa mga sahaba niya, pero this time, kumain din siya. So, kumbaga, parang nakakadalawang puntos na siya. Kasi ang unang, para malaman mo daw yung bagong propeta, ang sign, yung una, pag binigyan mo siya ng sadaka, hindi niya kakainin. Pangalawa, pag binigyan mo siya ng regalo, kakain siya doon. Yung pangatlo, yung seal, prophethood doon sa likod niya. Parang, hindi ko alam kung balat ba yun o ano. So, that time, nabalitaan niya na maglilid ng janasa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, pumunta siya doon sa lugar na yun. Nandun siya sa likod niya eh. Parang nagbabakasakali siya, baka medyo umangat yung damit ng Prophet Muhammad, makita niya yung Pero alam ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano yung gusto niya tignan. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ba yung tingnan mo? So pagtingin niya dun sa balat ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niyakap niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang tagal niya hinahanap yun, naglakbay pa siya eh. Naluha siya hanggang sa yung time na yun, nagsyahada siya. Tapos yun, sabi niya, pinakilala niya yung sarili niya, siya si Salman al-Farisi, ikwento mo kung ano yung kwento mo. Ganun siya itinuro ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yung time na yun, that time, sabi niya, kasi alipin siya eh. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo dun sa amo mo, magkano yung babayaran natin para makalaya ka sa kanya. Jadi, tinanong ni Salman al-Farisi kung sa amo niya, kung magkano yung magiging kabayaran para maging malaya siya. So, sinabi ng amo niyang Udyo, kailangan mo magtanim ng 300 na dates. Kailangan, yung pagtanim mong ganon, pag tumubo na siya, dapat kailangan niyang magbunga pa. Tapos, magbigay ka ng ginto na sinlaki ng itlog. Sa pagkakataon na yun, kung iisipin mo, parang napaka-imposible nun eh. Yung 300 na dates, natutubo lahat, tapos dapat mamumunga. Tapos isang ginto na sinlaki ng itlog. So sa madaling salita, binalita niya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung gano'n nga yung inano ng amo niya. So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, maghukay na kayo at ako mismo yung magtatanim dun sa mga na yun. So yun, lumipas yung hanggang sa alhamdulillah, yung mga dates na yun bro, tumubo. At yung inihingi nilang ginto, ganun din, saktong-sakto din. Alhamdulillah, napalaya si Salman al-Farisi dun sa amo niya. Hanggang sa nakasama na niya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang dun sa, ano yun siya, yung Gaswa Kanda, yung trench ba? Oo. Ngayon bro, yung time na yun, magkakaroon ng labanan sa Medina. Si Salman al-Farisi bro, kasi Persian siya eh. Kumbaga sa pagkikipaglaban bro, meron silang tactic na napakarami kasi ng kalaban that time. Sinuggest niya sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinanggap naman ng propeta yung suggestion niya na maghuhukay sila ng paikot doon sa lugar na yon para ba hindi agad sila mapasukan ng mga kalaban. So yung time na yon siya yung nag-suggest na hanggang sa naipanalo nila yung gera na yon. Tapos merong dalawang tribo na out at scratch, pinag-aagawan nila si kung saan ba magiging kabilang si Salman al-Farisi. Sabi ng ibang tribo, kabilang sa amin niya kasi
ano na yan, kasi mas malapit siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh. Kaya gusto ng isang tribo, dito yan, sa tribo namin yan. Gusto mo naman ng isang tribo, hindi, dito yan, sa tribo namin yan. So narinig ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, si Salman ay minal atlul bait, kumbaga, kabilang siya sa pamilya ko. So, ganun siya, kumbaga, pag pinuri ka ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahala lang. Ikaw nga, purihin ka lang ng amo mo, tuwang-tuwa ka na eh. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam pa kaya. So, yun bro, doon ko na tinatapos itong, salamat bro. Salamat alaikum. Ang ko. Hindi mo na, hindi naman ito, hindi ko ito alam. Nakawit pala eh. Ay, nakawit na masyado. Sorry. Sorry. Asa? Kasi Tapos na. Pero bro, kung titignan natin yung pinaka-aral talaga dito, si Salman al-Farisi, ang dami yung sinakripisyo bro. Magkalap lamang ng kaalaman, yung karangyaan niya, yung oras niya, yung lugar niya, yung tribo niya, yung pamilya niya, para lamang maglaan ng oras, o at least hindi oras eh, panahon, taon. Samantalang tayo dito mga bro, alhamdulillah, napakadali ng nung transportation, may mga brother na maghahatid sa atin. Sa isang linggo, meron tayong 2 araw ng off o isang off. Bahala lang bro, si Salman al-Farisi, yung pamilya niya, kayamanan niya, sinakripisyo niya. Sa atin mga bro, tanangin natin yung mga sarili natin. Yung 2 oras, isang araw, ilaan natin sa pag-aaral. Minsan, hindi pa natin nagagawa. Yung mga sinaunang tao bro, mga sinaunang naghahanap ng kaalaman. Sa atin bro, may internet na, minsan tamad pa tayo magbasa eh. Pero sa kanila bro, talagang dinadayo pa nila para lang. So, pag nilayan natin yung mga sarili, sa akin din sarili. So, kung hindi man natin sila maging katulad bro, at least, kahit hindi tayo lumikit sa kanila, at least 10% man lang bro. Kumbaga yung diya pa natin, maging inspirasyon sila sa atin. Yun lamang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. may tanong ba sa'yo? Bro, Baka may tanong ka po. Kinuha ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos inano niya sa tapos nilatag niya gano'n at pinakain niya sa mga sahaba. Pero hindi naghintay pa siya, sinilip pa niya kung kakain yung si Prophet Muhammad. Pero hindi kumain. So yung sign na hinahanap ng tatlo, 1 points na. Kasi hindi siya kumain doon sa sadaka eh. Nung pangalawang pagkakataon naman, yung regalo naman. Ganoon din, nag-ipon siya ng kahoy, binenta niya, tsaka bumili siya ng dates. This time, sabi niya, itong regalo ko, hindi ito galing sa sadaka, regalo ko lang to. So, kinuha niya, nagpasalamat siya, tapos nilatag niya doon sa pinakain niya sa mga sahaba niya, pero this time, kumain din siya. So, kumbaga, parang nakakadalawang puntos na siya. Kasi ang unang, para malaman mo daw yung bagong propeta, ang sign, yung una, pag binigyan mo siya ng sadaka, hindi niya kakainin. Pangalawa, pag binigyan mo siya ng regalo, kakain siya doon. Yung pangatlo, yung seal, prophethood doon sa likod niya. Parang, hindi ko alam kung balat ba yun o ano. So, that time, nabalitaan niya na maglilid ng janasa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, pumunta siya doon sa lugar na yun. Nandun siya sa likod niya eh. Parang nagbabakasakali siya, baka medyo umangat yung damit ng Prophet Muhammad, makita niya yung Pero alam ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano yung gusto niyang tignan. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ba yung tingnan mo? So pagtingin niya dun sa balat ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niyakap niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang tagal niya hinahanap yun, naglakbay pa siya eh. Naluha siya hanggang sa yung time na yun, nagsyahada siya. Tapos yun, sabi niya, pinakilala niya yung sarili niya, siya si Salman al-Farisi, ikwento mo kung ano yung kwento mo. Ganun siya itinuro ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yung time na yun, that time, sabi niya, kasi alipin siya eh. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo dun sa amo mo, magkano yung babayaran natin para makalaya ka sa kanya. E di, tinanong ni Salman al-Farisi kung sa amo niya, kung magkano yung magiging kabayaran para maging malaya siya. So sinabi ng amo niyang Udyo, kailangan mo magtanim ng
300 na dates. Kailangan, yung pagtanim mong ganon, pag tumubo na siya, dapat kailangan niyang magbunga pa. Tapos, magbigay ka ng ginto na sinlaki ng itlog. Sa pagkakataon na yun, kung iisipin mo, parang napaka-imposible nun eh. Yung 300 na dates, natutubo lahat, tapos dapat mamumunga. Tapos isang ginto na sinlaki ng itlog. So sa madaling salita, binalitan niya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung gano'n nga yung inano ng amo niya. So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, maghukay na kayo at ako mismo yung magtatanim dun sa mga ano na yun. So yun, lumipas yung hanggang sa alhamdulillah, yung mga dates na yun bro, tumubo. At yung inihingi nilang ginto, ganun din, saktong-sakto din. Alhamdulillah, napalaya si Salman al-Farisi dun sa amo niya hanggang sa nakasama na niya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang dun sa ano yun siya, yung Gaswa Kanda, yung trench ba? Oo. Ngayon bro, yung time na yun, magkakaroon ng labanan sa Medina. Si Salman al-Farisi bro, kasi Persian siya eh. Kumbaga sa pagkikipaglaban bro, meron silang tactic na napakarami kasi ng kalaban that time. Sinuggest niya sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinanggap naman ng propeta yung suggestion niya na maghuhukay sila ng paikot doon sa lugar na yon para ba hindi agad sila mapasukan ng mga kalaban. So yung time na yon siya yung nagsuggest na hanggang sa naipanalo nila yung gera na yon. Tapos merong dalawang tribo na out at scratch, pinag-aagawan nila si kung saan ba magiging kabilang si Salman al-Farisi. Sabi ng ibang tribo, kabilang sa amin niya kasi kasi mas malapit siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh. Kaya gusto ng isang tribo, dito yan, sa tribo namin yan. Gusto mo man ng isang tribo, hindi, dito yan, sa tribo namin yan. So narinig ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, si Salman ay minal atlul bait, kumbaga kabilang siya sa pamilya ko. So ganun siya, kumbaga pag pinuri ka ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahala lang. Ikaw nga, purihin ka lang ng amo mo, tuwang-tuwa ka na eh. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam pa kaya. So yun bro, doon ko na tinatapos tong salamat bro. Assalamualaikum. Awit ako. Hindi mo di ko alam. Nakawit pala eh. Ay, nakawit na masyado. Sorry. Asa? Talaga kasi tapos na. Tapos na. Pero bro, kung titignan natin yung pinaka-aral talaga dito, si Salman al-Farisi, ang dami yung sinakripisyo bro. Magkalap lamang ng kaalaman, yung karangyaan niya, yung oras niya, yung lugar niya, yung tribo niya, yung pamilya niya, para lamang maglaan ng oras, o at least hindi oras eh, panahon, taon. Samantalang tayo dito mga bro, alhamdulillah, napakadali ng ng transportation. May mga brother na maghahatid sa atin. Sa isang linggo meron tayong 2 araw ng off o isang off. Bahala lang bro, si Salman al-Farisi, yung pamilya niya, kayamanan niya, sinakripisyo niya. Sa atin mga bro, tanangin natin yung mga sarili natin. Yung 2 oras, isang araw, ilaan natin sa pag-aaral. Minsan hindi pa natin nagagawa. Yung mga sinaunang tao bro, mga sinaunang naghahanap ng kaalaman. Sa atin bro, may internet na, minsan tamad pa tayo magbasa eh. Pero sa kanila bro, talagang dinadayo pa nila para lang. So pag nilayan natin yung mga sarili, sa akin din sarili. So kung hindi man natin sila maging katulad bro, at least kahit hindi tayo lumikit sa kanila, at least kahit 10% man lang bro. Kumbaga yung diya pa natin, maging sila, maging inspirasyon sila sa atin. Yun lamang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong ba sa'yo? Bro, ay,